Okay, let's review Game 6 of the PBA 49 Season Commissioner's Cup Finals at nagwagi nga ang TNT against Barangay Ginebra sa score na 87-83. We will have a Game 7, guys. At i-review natin yung mga pangyayari, no, yung mga key stats sa larong ito. And ang una nating iti-take note si Poy Eram, no? Poy Eram scores 10 of his 14 points in the fourth quarter at siya nga yung hero ng isa sa mga heroes, I should say, ng larong ito, no? Poy Eram, very crucial yung kanyang ginawa, no? Meron siyang, I believe, 4 straight points, no? During a first or in a fourth quarter run na nagpalayo sa kanila sa score na 72-62. So si Poy Eram yung nag-deliver talaga doon. May isang tres siya. Na-mention ko 4, no? Sorry, 5 pala. Boy Eram nakabuslo siya ng corner 3 sa kanan. And then after that naka-layup siya, no, reverse layup over Justin Brownlee. So yun yung nagpalayo sa TNT, and eventually nga ay napanalunan nila yung laro sa score nga na ito na 87-83. So big bounce back ito for Pueram, considering na nasa sentro na naman siya ng kontrobersiya nung Game 5 dahil nga ah, kung inyong matatandaan, in case you missed it, nagkaroon ng sagutan itong si Coach Chot Reyes at si Poy Eram sa bench during a timeout, no? Third quarter ng Game 5 ay nahuli sila ng camera na nagkakasagutan. So, well, in fairness nga sa kay Poy Eram, he delivered here in Game 6. At sabi nga ni Coach Chot Reyes, hindi na nila pinag-usapan yung naging away na yon, yung sagutan nga nila nung Game 6 or nung Game 5, dahil sabi niya although ayaw niya yung mga ganong sitwasyon, minsan naman normal yon na nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan or hindi nag-aaway. Parang he compared it to a family, no, na minsan nag-aaway din paminsan-minsan pero nagkakasundo rin. So yun yung comparison ni Coach Chot Reyes, and yun na nga. After dun sa nangyaring yun, malaking bounce back ang ginawa ng TNT thanks to Boy Erams effort, no? And then Rondy Hollis Jefferson, big bounce back din sa kanya ito, no? Napag-usapan natin kanina yan dun sa ating preview no Game 6 na sorry, Rondy Hollis Jefferson, hindi niya nakukuha yung kanyang usual numbers, no? Medyo mababa yung kanyang numbers the past two games, yung mga kanilang talo, no? 14 points in Game 4, and then in Game 5 ay meron lamang 19 points si Rondy Hollis Jefferson, pero in Game 6 he had 29 points, 13 rebounds, 6 assists, and 3 steals. Yan yung mga usual numbers na nakasanayan natin with Rondy Hollis Jefferson, no? So Rondy also playing very well in Game 6. Hindi lang si Rondy ang gumawa, si Rinang Batak continue this consistent play dito sa finals, scoring 23 points, 5 rebounds, 3 steals, and 3 of 4 from threes, at nakabuslo pa nga si Rinang Batak ng isang 4-pointer, no? Ito ay naganap dun sa tail end ng third quarter na kung saan na ibuslo niya ang isang buzzer beating na 4-point shot, and that enabled TNT to grab a 63-62 lead, at doon na nga lumamang ng tuluyan ang TNT sa larong ito. Ever since after that 4-point shot ni Renan Batak ay lumamang na ang TNT, kumbaga hindi na lumamang ang Hinebra after that. At dahil rin yun sa tulong ni Ray Batak. Calvin Oftana played well here in game number 6, no? This is actually his best shooting night, no, in terms of 3-point shooting, kasi si Calvin Oftana had 2 of 3 from threes in game 5, and for game 6 he had 4 of 8 from 3-point range. So ang maganda pa doon ay maganda yung mga pinakita rin niya sa ibang departments to. He had 8 rebounds, 4 assists, and 3 steals for Calvin Oftana. Isa rin sa mga nakatulong sa TNT, especially early in the game. No, I think no first half, ilan ba si Calvin Oftana no first half?
first quarter pa lang 9 points, no? Actually, yung 14 points na yun, lahat in-score niya sa first half, no? But in the second half, wala nga siya na-score pero still nakatulong pa rin siya in other statistical categories like rebounds and more importantly para sa akin yung three steals ni Calvin Oftanay. Ito yung naging isa sa mga magandang ginawa niya considering na kung titingnan natin yung numbers niya sa playoffs ay bihira siyang magkaroon ng steals actually, no. Meron siyang mga games na wala siyang steals kung bibilangin natin. Meron siyang I believe 7 games na wala siyang steals, no? Yan, tama nga, 7 games. During the playoffs, na wala siyang steals. Pero for this game, he had 3. So, nag-step up din si Calvin Oftana when it comes to defense. Punta tayo sa Barangay Nebra, Justin Brownlee. Good numbers pa rin for him, 22 points, 7 rebounds, but he committed 7 turnovers. So, yun siguro yung isa sa mga storya na tong larong ito, no, yung turnovers. Kasi ang Hinebra actually, ang dami nilang turnovers for this game. They had 18 turnovers. Kaya rin gano'n na lang karaming steals ng mga players such as Ronde Hollis Jefferson, Renan Batak, and Calvin Oftana dahil nga sa mga turnovers ng Barangay Hinebra. They had 18 in this ball game. So, 7 of which coming from Justin Brownlee. And then Scottie Thompson, no? Napag-usapan din natin yan sa preview ng ating Game 6 sa ating video kanina, no? Parang he is on his way to a Finals MVP-like performance if he continues his averages nung past 5 games. But for this game, medyo mababa yung numbers ni Scottie Thompson. No? 12 points, not his usual numbers. Pagdating sa scoring, he had 16 in game 5. He had 4. Pero pagdating sa rebounds, mababa din for his standards, no? 6 rebounds. He had 10 in game 5. Ngayon, 6 rebounds lang siya. And yun yung mga kanyang mga numero 4 assists. But he had 4 turnovers. Dami ring turnovers ni Scottie Thompson sa larong ito. So, tapos yung shooting pa nga ni Scottie, 4 of 11 from the field. And then, RJ Barrientos, no? Yung talo ng Hinebra sa Game 6 spoiled the performance of RJ Barrientos na nakabawi after some subpar performances sa mga games in the finals. He had 12 points, 5 of 7 from the field. Kung mapapanood nyo nga yung game, every basket ni RJ Barrientos talagang matindi rin yung cheering from the Hinebra crowd dahil nga inaasahan nila or inihintay nila yung pagsabog ni RJ Barrientos, no? But unfortunately for RJ and Barangay Hinebra, natalo sila sa larong ito dahil nga dun sa ginawa ngayon ng TNT sa Game 6. Sabi nga ni Coach Chot Reyes, the only thing that he wanted for his players is to compete. Yun yung nakasulat sa kanilang whiteboard na all he wants is makakompete itong kanyang team. Kung matalo sila, no problem, basta lumaban. And yun na nga yung naging resulta. Lumaban sila at nanalo pa sila, sending this final series to a deciding Game 7 that will happen on Friday. So yun po yung ating stats ng Game 6. And now some news and notes din sa game na ito, no? At itong nabanggit ni Poy Eram kanina, no, sa interview with reporters na he will be seeking professional help from his mental health issues. Ito yung kanyang ni-reveal kanina, no, after ng Game 6 kung saan maganda nga yung kanyang nilaro. Siya na rin yung nagsabi sa media, no, na gano'n na nga ang kanyang gagawin dahil nga ah, ang dami ng mga controversies na nangyari sa kanya this playoff round. Meron nga yung nagkasagutan sila ni Glenn Cobontin, and then ito na nga may nangyari din nung game 2 na parang nagwala siya sa TNT bench, bumalik sa dugout, and then lumabas uli. Nahuli siya ng mga cameras nga na may mga sinipang cooler, may sinipang bag. And then nung game 5 nagkasagutan sila ni Coach Chotre sa bench, no. And sabi nga ni Poy Eram, after that parang na-realize nga rin niya na he is becoming a distraction sa team.
And doon na niya na-realize na kailangan rin nga niya ng professional help sa mga mental health issues, no? Well, naging candid yung interview ng mga reporters kay Poy Eram at inamin naman ni Poy Eram na meron siya mga mental health issues. At ang main reason kung bakit nga nagkakaganon si Poy Eram is yung dealing with the death of his father last February, no? Parang, ang sabi niya, parang hindi siya hindi niya na-address yung grief na naramdaman niya no, dun sa pakamatay ng kanyang ama. At dahil nga doon na hindi niya na-address, ay nakaapekto yung kanyang paglalaro, no? Especially dito sa playoffs. At after nga nung talo nila sa Game 5 ay parang doon na realize na kailangan niya ng tulong. So yun nga ang sabi niya sa mga reporters kanina, he will seek professional help to deal with these mental health issues. And well, for me, in my opinion, it's a brave thing to do yung ginawa ni Poyeram na admitting na meron nga siyang problema pagdating sa mental health, and he is addressing it. So, well, good job for Poyeram, no? And hopefully ma-overcome niya itong mga mental health issues niya, no? And then Jason Castro, no? Jason Castro visited TNT's practice last Tuesday at nanood kanina ng Game 6. For the first time, nakita natin si Jason Castro after sustaining an injury, yung kanyang ruptured patellar tendon sa kanyang right knee na kanyang nasustain nung Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals against Rain or Shine. Nagpakita siya nung practice nung Martes, and then today, nagpakita rin siya to support his team, give them inspiration. And nakita natin si Jason kanina, no, na ano siya, talagang nag-i-struggle pa rin siya when it comes to walking, no. Kanina nga nakita natin siya na tinutulungan pa ng TNT staff para lang makalakad, no. At nabanggit rin ni Coach Shot Reyes na gustong-gusto ni Jason Castro na bumisita sa TNT practice at pumunta sa games, pero hindi nga niya kaya dahil nga sabi nga niya naka-crutches siya. Meron pa siyang walker na ginagamit para lang makalakad. So ganun ang sitwasyon ngayon ni Jason Castro, but parang for this game nagkaroon siya ng lakas, no, na makalakad, and parang suportahan yung kanyang team. Pumunta pa nga sa practice at sabi nga ni Reynang Batak, very inspiring, no, yung ganyang ginawa ni Jason Castro dahil bukod sa presence niya, nagbibigay din siya ng mga inputs dun sa practice, no, na binibigyan niya ng tips ng advices. So well, good, this is a good news for TNT dahil nga yung kanyang lang leader na si Jason Castro ay nagpapakita na sa games and practices, maybe an inspiration to TNT and a rallying point na rin para sa kanila as they enter Game 7. But of course, yung Hinebra ay have something to say about that. Kailangan nilang mag-bounce back. Talagang I'm sure determined sila to bounce back from their loss in Game 6. So, yun na nga. So, the series will go to a Game 7. That will happen on March 28. Sa Biyernes po yan. Sa Smart Araneta Coliseum, 7:30 PM. So, expected na po yan na punong-puno ang Smart Araneta Coliseum sa araw na yan ng Biyernes, March 28. Payday Friday pa yan. So, get your tickets as early as you can. So, yan po yung ating schedule. TNT and Barangay Ginebra will play a Game 7. So, yan po yung ating recap ng PBA games. And, well, on a different topics, total, this is actually yung ating YouTube, it covers sports. Marami nga lang, mas maraming content yung PBA, but we also cover other sports. Siguro, balita na rin natin na ito nga, si Alex Ayala, kakapanalo lang sa world number 2 na si Iga Swiatek. Sana tama yung pagkakapronounce ko, no? 6-2, 7-5 sa quarterfinals ng Miami Open. So, itong ating Pilipina tennis star na si Alex Ayala, continuing yung kanyang surprising run dito sa Miami Open. Tinalo niya yung world number 2 na si Iga Swiatek sa Miami Open, and he will or she will advance
to the semifinals. So congratulations kay Alex Ayala. Hopefully she would continue her run dito sa Miami Open and hopefully she wins this title, no? Talagang ang dami na niyang stunning victories, no, sa Miami Open and we are hoping that it would continue in the next days. So yun na po, diyan na po nagtatapos ang ating recap ng Game 6 of the PBA Commissioner's Cup finals between TNT and Barangay Ginebra, and hopefully panoorin nyo rin po yung ating mga interviews, yung post-game press conferences ng TNT, interview with Poyeram, and then interview with Coach Timko. Nandyan po yan sa ating YouTube channel. Again, ako po ulit si Ruben Terrado, and thank you for watching our recap. Thank you for subscribing kung nakasubscribe na kayo, and if not, consider subscribing for more sports news and updates, no? So, yun na po. Paalam na po and have a great day. We will see you next time.